Kausap namin kahapon si Barry Gutierrez tungkol dun sa pagdalaw ni VP Sara kay Leni. Ang sabi, pag-amin ni Barry, pili nila nagamit sila. At ang sabi ni Barry, super biglaan as in parang we're on the way there. Ganun daw ang nangyari. So that's his way of explaining the circumstances behind the visit. Wala raw nothing political. We know you feel very strongly about it, but can you tell us more about what you know about what happened there? Like, ganito po, no? Well, una natutuwa ako na may pag-amin na nagamit sila. Kasi talagang gano'n eh. Kung dinecline nila yan, nobody would have known. Di ba? Kung dinecline nila yan, nobody would have known. Yes, okay, sir. ganito po. Unang-una, there is no such thing as yung short notice na nandiyan na wala ng choice. Vice President po yan. Yung itinerary niyan, pupunta siya ng Peña Francia, bibili siya ng yung niyan, may mga Palaspas. advanced party niyan, may mga liaison officers yan, tinitignan nila yung route, security, yung area. Hindi, there's no such thing as short notice. Pre-arranged po yan. Yan po ang alam natin, lalo na yan, Vice President, pupunta sa out of town trip. Ngayon, bukod pa riyan, mayroon po ang information ko po ay galing po sa mga ibang media personalities who were there doon sa area na yon. So, alam po nila na talagang ine-expect si VP Leni a few days before. Ay, si VP Sara a few days before. So, pagka alam mong pre-arrange na, ibig sabihin nun, alam mo na yung agenda ni Sara, kinakalculate mo yan, instinctively, isip mo bakit kaya, para saan kaya. Tapos, yan si VP Leni, very conscious yan sa optics, alam niya yan. Kasi, ganon yung niya, she's a very astute politician. Hindi yan siya politically naive. Alam niya yung mga optics. So, ito po, ang issue ko dyan. Pag pinapasok mo kasi sa bahay mo, ibig sabihin, hindi mo siya tinatratong kaaway. Kasi kung yan, yung mga Marcoses yan, o yung kalaban niya sa politika na si Villafuerte, hindi niya yan papapasukin. Kahit Peña Francia pa yan. O kaya itong sina Kibuloy, sina Roque, o sila Alice Guo na mag-short notice, ma'am, pwede po ba dyan? Camp 1, Camp all naman daw dyan sa Peña Francia eh. Di ba? So, kumbaga, that's baloney. Tigilan na yung kalokohan na yun. Yun po. Okay, you said Senator, that calculated to, even on the part of the former Vice President. So what do you think is her calculation here? What does she hope to benefit from this optics? Ganito po, alam po niya na nababalot sa kontrobersya si Sara Duterte. She is about to be impeached. Nakita niyo yung asal niya sa House. Di ba? By providing yung yung kanyang sanitized political image, parang binibigyan niya ng refuge. Hindi magandang yon. Parang sinasabi niyang she's okay with me. And before that, a few months before, kung maalala natin, minute din niya si GMA. One of the worst presidents in Philippine history. Di ba? So, anong mensahe niya? Itong kalaban ni Marcos na dalawa, na very notorious personalities, okay lang sa atin. So, kaya ako nag-push back, kasi ayoko nang lumala pa yan. Sige, pero parang tinalusot natin yung kay GMA, pero itong kay Sara, teka muna, lumalabas na yung inner biases niya. Kaya, ito na yon. We need to push back kasi baka ma-normalize na okay lang na collaborate kay Sara. Pero sir, so you're saying that from your perspective, si Leni is willing to strike a deal or kahit paano to have something to do with the Dutertes? Or at least with Sara? I won't go there. I won't go there yet, Pero, di ba, pagka sinabing pupunta siya dito, nag-calculate na yan. Ano ba ang mangyayari dito? Ano ba ang image nito? Anong itsura ko dito? Very conscious. Yung sinasabi nilang courteous siya, na wala namang choice, hindi daw bastos. Sabi ko nga, subukan niyang gawin yan kila Villafuerte, tsaka any of the Marcoses. Hindi niya gagawin yan because she draws the line dun sa mga political enemies niya at dun sa mga notorious personalities like
Harry Roque, Kibuloy, and Alice Guo. She won't do that. Kahit Peña Francia pa yan. Alam niya yan. Pero by accepting Sara Duterte, ibig sabihin, she doesn't consider Sara Duterte as a political enemy. Yun po yun. Senator, specifically, ano yung info Yes. nyo o yung intel nyo about kailan niya nalaman na pupuntahan siya ni Vice President Sara Duterte? Tinanong ko kagabi si Barry Gutierrez. Sabi ko, ang info ko, Barry, ay unang nagyaya si Vice President ng lunch, no? Ng lunch sa isang restaurant na tinanggihan daw ni Lenny. Kaya pumunta na lang siya sa bahay. Medyo ang sabi ni Barry ay hindi niya alam yon, pero sinabi niya na posible yon. Ikalawa, tinanong ko siya kung may advance team ba. Paano? Usually may protocol yan eh. A few hours Yes. before pumunta ang Vice President sa isang lugar, may mauuna, may advance, no? Ang sabi nga, wala silang alam. Parang ang kwan lang nila ay convoy na daw yung umabot. Walang advance, no? So, from your vantage point, Senator, ano yung alam nyo na kailan nalaman ni Lenny na papunta si Vice President Sara? At least 2 days before. Kasi nga, sabi ko nga, nag-procure yan sila ng tickets doon, na-set nila yung itinerary nila nung Vice President. Ginagawa yan ng mga politiko. There's no such thing as yung they will just pull over tapos magdo-doorbell. Tao po, andyan po ba si Ma'am Lenny? Hindi po yan. Ako pinipilit kong intindihin ito si Atty. Barry Gutierrez kasi sinabihan lang naman siya. He wasn't there. He wasn't there, So, right. kailangan wag natin yayakapin o lulunukin yung sasabihin nito kasi he was not there Yes, sir. personally. Yes, sir. Wala siyang katabi. Sir, So, yun po yun. sir, if you don't mind, just to qualify, sir, yung information ninyo na may timbre 2 days ahead, this is your actual information or this is based only on what you know to be standard procedure? Okay, no. Meron pong nagbigay sa atin, may informante nagbigay sa atin ng detalye na yan. Tapos, alam niyo po, di ba yung BPSG, mga sundalo at pulis yan eh. Yes, sir. Nire-report nila yung movements eh. Yung, hindi yan, lang, na real time, hindi. Pupunta dito, sa ganitong lugar. Marami pong, protocols, no? So, may mga ganyan, kumaga sabog na sabog yung information na yun. Anyway, hindi talaga nangyayari yung 15 minutes lang, 30 minutes lang, andyan dyan na. Titigilan na yon. No? Kaya maraming nalilinlang na mga Lenny followers kasi they embrace that as a truth. It is not. No? Okay, Hindi so- po nangyayari sa totoong buhay yan. Tapos ganito po, kung may kaaway ka, personal man, sa politika, negosyo, hindi mo yan basta-basta papapasukin sa bahay mo. Okay, Kasi so this is your Senator, private space. what's in it for Lenny Robredo at tinanggap niya si VP Sara? Ano po ang ganansya niya Well, dito? We all know yun she's po, not running for kailangan national office. She's running for Naga City Mayor. Yeah. Will a Sara, photo op with Sara will help her win in Naga, for example? Well, you'll have to ask her that, no? Pero ito lang yung pangamba, kaya nga nag-push back na kami this early. Baka ang pangamba ko kasi, baka yung kanyang ngit-ngit laban sa mga Marcoses ay mas nananaig. Okay. Enough na yayakapin niya itong mga personalities like the Duterte. Sana po huwag umabot doon, kaya nga we have sounded the alarm. Okay. Senator, this past few Senator, days, pahabol ko lang kasi medyo out of time Yes, na. Ang balita namin, you will be filing an impeachment complaint against the VP. Kayo ba ang magfa-file nun? Well, we'll see, no? Basta't kami naka-ready na. 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito, yung Congress mismo ang mag-file. Kasi sila yung niyuyurakan, sila yung nakakakita ng mga violations sa Constitution ni Sara Duterte, among others, no? So, ando doon yun. But kami, ready po kami. As I mentioned, 22 articles of impeachment po ito.
Sir, saan sumisentro po yung yung inyong impeachment complaint? Kahit bullet points, very quickly, ano po yung ang mga major points Yes. ng 22? Marami po. Yung 125 million na confidential funds, Opo. yung 650 million na confidential funds noong 2023, yung DepEd and OVP, yung kanyang 2.7 billion na peace and order funds sa Davao City. Tapos meron din po siyang confidential funds doon. Tapos meron po yung sa bank accounts which ay exposed noong 2016. Joint account po sila ni Duterte doon. Doon sa na-confirm na po ito ng AMLAC and Ombudsman. Kaya lahat po 'yan. Marami po. Yes, sir. Kasi sir, in particular, sir, di ba, the Constitution limits the offenses that can be impeachable under certain categories. Of course, you did cite numbers and possible offenses. Yeah. Pero you're looking at what? Betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, treason, and so on online. All po. All of the na-cite sa Constitution natin na basis ng impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, other high crimes, culpable violation of the Constitution. Lahat po, no? At itong sinasabi natin dito, yung mga acts niya as mayor, this will establish the pattern of behavior to justify kung bakit nangyayari ngayon. Yun po yun. Senator, based on your Na-sound out calculations, nyo na ba ang Congress? You think there will be someone there willing to endorse yung ganyang mga complaint against the VP? O may kausap na ba kayo? I believe so. I think it's a matter of time, no? It will come. I'm sure it will come. Pero sir, may kausap na ho ba kayo? Are you talking to any congressman or congresswoman in particular? No? For example, I know medyo magkasangga, hindi kayo magkasangga, pero yung Makabayan Black, I think, has raised Yes, the possibility. mukhang based on your calculations, Senator, ay paano yung mathematics, paano yung numbers, paano sa House kasi madali eh. Kailangan mo lang ng isang congressman na mag-endorse eh. Parang one-third ka na. parang a walk in the park lang yan eh, no, sa impeachment. Mas ang usapin ay sa Senate ba, sa inyong calculation ay may tingin nyo ay may enough votes para i-convict si Vice President Sara Duterte? Opo. I think makakakuha ng mga 18 votes. Paano? Minimum. 18? Minimum. Kasi Marami yun. wala naman hong That's, amor itong si Sara two-thirds. Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya no? Ano, 23 parang lang ang reyna senators yung ngayon. pag-aasal niya. So yun po. Ito na lang, Senator Trillanes. Itong nababalitang mga galawan sa Senado, no, napalitan yung Senate President, do you think connected to ito sa impeachment? Base sa impormasyon ko po, hindi konektado. Diyan naman sa Senado, pag naka-13 votes ka, may dahilan o wala, pwesto ka eh. Minsan kahit parang trivial or internal yung kanilang reasons, yung whether yung mga committees o kung ano man, yun lang, pwede na yun eh. Apo. Sir, balikan ko lang yung tanong kanina. Hindi nasagot eh. Meron na ba kayong seryosong kausap sa Kongreso para mag-sponsor ng impeachment Endorse. complaint? Meron po. So is that good to go na? Is that what you're saying? It's good to go? Kasi kailangan mo na isang complainant eh. Meron daw. I believe so. I believe so. It's just a matter of kaya nga siya pumupunta, kaya nga siya naghahanap ng kakampi. That's what I'm saying. Everybody should be more circumspect at this point, no? Kasi the optics are not good. Naghahanap siya ng kakampi, politically isolated na siya. So the last thing we want is masanitize yung image niya. Yun po yan. That's where I'm coming from. Pasensya na lang po sa mga diehard followers nila. It came in too strong, but talagang andirito na tayo eh. 8 years na namin, binapakpakan itong pamilya na ito na salot sa lipunan natin. Tapos ngayon pa, masasanitize. Huwag naman. Senator, one last quick question. ICC warrant of arrest, meron na ba? Base po sa aking impormasyon, mga late November, early December pa ho yan. Okay. Thank you for joining the StoryCon today, former Senator Sonny Trillanes. Salamat, Senator. Thank you, Thank you, sir. Senator. Salamat po. Salamat, ma'am.